Okay, magandang umaga po sa lahat at heto, magre-react po tayo dito kay Aiko Melendez. Itong si Quezon City Councilor na si Aiko Melendez na may sinabi po patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Mamaya babasahin natin yan, magre-react tayo kung ano yung sinabi ni Aiko Melendez. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Congressman Pulong Duterte. Rumesbak po sa mga pumapalag sa kanyang statement patungkol po kay former President Duterte. Okay? I-play natin itong video at magre-react po tayo dyan. Okay? At last but not the least, ito, maganda ito, no? Na itong si Senator Ping Lacson. Ewan ko lang ha kung totoo itong sinabi niya, ay gusto niya nang paiimbestigahan itong si Martin Romualdez kung ano ang kinaugnayan niya dito sa mga diskaya. Okay? Kami, sasaludo kami sa iyo, Ping Lacson, ha? Kung mapatawag mo itong si Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee mo. Ha? Sige, patuloy mo lang yan, ha? Para matuwa ang taong bayan. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto po yung sinabi ni Aiko Melendez patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay, lakihan natin ito para makita ninyo. Okay? Ito, binalita ito ng Politiko. Sabi ni Aiko Melendez kay VP Sara, walang arte, totoo, at bukas ang loob. Ayan, so parang inappreciate po ni Aiko Melendez ang ugali po ni VP Sara na wala rang arte-arte itong si VP Sara. Hindi naman plastic kasi sabi niya totoo at ano naman, open-minded naman, no? So halatang halata na itong si Aiko Melendez sa Quezon City ay maka-Duterte. Okay? Sa mga taga Quezon City natin dyan na mga manunood, welcome po dito sa Donmar TV. At alam ko naman, marami pong mga DDS dyan, no? Mga diehard Duterte supporters. Sabi ni Aiko Melendez, no? Quezon City Councilor Aiko Melendez has nothing but praise for Vice President Sara Duterte. So wala siyang sinabing hindi maganda, kundi inappreciate niya ng inappreciate itong si VP Sara. After sitting down with VP Sara Duterte, Aiko Melendez can't stop raving about her approachable and down-to-earth leadership. So, duda ko rito, itong si VP Sara, bumisita yata ito sa Quezon City at kaharap niya mismo itong si Aiko Melendez. At siguro, nasaksihan niya face to face ang ugali po ni VP Sara na down to earth raw itong si VP Sara. Okay? At approachable pa. Okay? Siya mismo ang nagsabi niya na saksi siya. Melendez visited the Vice President at her office. Si Aiko Melendez pala ang bumisita. And came away impressed by her humble and caring leadership. No pretense, just a leader who actually listens and genuinely cares, she said. Yan ang sabi ni Aiko Melendez. Ito yung talagang
tunay na pahayag niya. Okay? Isa sa mga labis kong hinahangaan ay ang kanyang pagiging simple at mapagkumbaba. Yan, sabi ni Aiko Melendez. Napaka-accommodating niya at napaka-candid kausap. Walang arte, totoo at bukas ang loob. Nakakagaan ng pakiramdam na makausap ang isang leader na marunong makinig at may malasakit. Yan po ang sabi ni Aiko Melendez. Alam mo, Aiko Melendez, no? Kami po ay natutuwa na binanggit mo ito. Kasi po, this only shows na isa ka sa mga saksi kung ano ang ugali ni VP Sara. Taliwas ito sa mga sinasabi ng mga DDH, mga Duterte haters. Okay? Diehard Duterte haters yan, mga DDH yan. So, ako po, no, ay dito natin lang masasabi na I think first time ni Councilor Aiko Melendez na kaharap niya si VP Sara at saksi siya sa kung gaano kabait itong si VP Sara. I hope naman, no, ay marami po sa taong bayan ay napakinggan po ito, no? At nakita itong balita na ito para naman sa ganun ay mabawas-bawasan ang mga paninira nila kay VP Sara, no? Kasi po si VP Sara walang halong kaplastikan yan eh. Kung ayaw niya sa isang tao, hindi talaga yan lalapit o hindi yang kakausapin. Pero si VP Sara, alam ko naman siguro na ay lumapit itong si Councilor Aiko Melendez sa kanya at humingi siguro ng tulong or advice, binigyan po siya ng 100% na talagang pinansin at talagang tinutulungan kung ano po ang kanyang request o problema na humihingi siya ng tulong. Okay? So, ayan po, maganda at sana i-share nyo pa itong balita na ito kasi genuine po itong feeling ni Aiko Melendez, no, sa kanyang na-observe dito kay VP Sara. Okay? Palakpakan! Ayan. Ang mga hindi makakaintindi ng mga ugali ng mga Duterte, yun yung mga bulag ng mga close-minded, kagaya nila Trillanes, mga aklaan at mga loyalista. Yun yung mga banat ng banat na kahit wala naman silang ebidensya sa mga Duterte o di kaya yung mga jadik kaya galit sila sa mga Duterte. Yun lang naman, simple. So ngayon naman ay punta tayo dito kay Congressman Pulong, no? Na itong si Congressman Pulong ay rumesback sa mga pumapalag sa statement niya patungkol kay FPRRD. Okay? At ito po, pakinggan natin mismo itong sinabi ni Kong Pulong patungkol dito sa mga bumabatiko sa kanya. Okay? Play. Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Guten Mittag, Alvin. Okay lang ko. Parimidag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of contradictory daw yung mga statement mo sa contradictory raw ang statement niya. Position ng defense. Patungkol po sa defense, no? Contradictory daw. Alam naman natin, itong mga kalaban ng mga Duterte na ito, gusto lang nila guluhin ang defense at ang
mga anak ni former President Duterte. Huwag na kayong magpalinlang niyan. Ano po yung masasabi mo dito, sir? O kabalo kabin kanang lisod no kanang kabalo ka man ng kalaban i-twist gyud nila ang storya permi kaya ang ilang utok ang masunod ya, puro Wala akong ibang kilala na ganyan. Si Auntie Claire Castro. Alam mo, Congressman Pulong, no? Mahilig si Auntie Claire Castro mag-twist ng storya. baya na mga Mga bangag na kasi eh. Sabi ni Kong Pulong, mga bangag na eh. Hindi syempre, alam na natin yung mga naratibo ng mga kalaban ng mga Duterte. Laging iti-twist po ang istorya. kabalo na ka. So kami Bisaya mi, ako Dabawin niyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapok, ug pangutan-on mig okay rami gid mi permi. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako, ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay, nga bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi, okay ra gihapon. Kay mo may gihatag sa Ginoo. Mo na kuan diha nga dalimang kag sultion nako nga, namayat na siya. Tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kabalo kayo sa isultian ng mga ugok. Musulti mo na sila, unta diha na siya matay. Karon musulti ko okay ra siya. O sa isultian, itwist na po nila nga okay ra. Alay musulti ko okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Di ba? Alangan na nisuka nagdugo diha sulod, sultiun na kung okay, dili siya okay. Isulti na ko siya, nisuka dugo. Di man ipay mong tanan. Ginoo ko ninyo. Ay magtuan ng mga troll nila kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa 4 na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na ko di. Sama sa akong gisulti, kami mga Dabawin niyo, di may kutomon o way suporta ng national government. Di may mga matay. Diba? Pahinoon mi, sa dawaton parehatong sulti sa kuha. Ingnan nas pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% madto sa Ganyan po katapang ang mga anak ni former President Duterte. Hindi talaga yan mabibili nyo sa pera. Ha? Totoo yan. Walang halong bola ito, ha? Kasi, duda ko rito, no? Hindi ito halik sa puwet itong si Kong Pulong. Alam niya ang mga kalakaran dyan sa House of Representatives. Alam niya kung paano nilaro-laro ang pera dyan sa House of Representatives. Yung ibang mga congressman dyan, wala. Pakainin mo lang yan ng pera, wala na. Giba ang prinsipyo niyan, pakainin lang yan ng pera. Pero ito, hindi po ito takot. Kahit walang ibigay na pera sa Davao, kahit walang ibigay na pera dito sa budget ng Davao, wala itong pakialam. Basta prinsipyo. Ganyan po ang mga Duterte. Paano? Yung House of Representatives dyan, ha? Wala na silang respeto sa pera ng taong bayan. Wala na. Sa ayuda, sa flood control, dyan sa MOOE, wala na. Walang respeto. Hindi na naawa sa Pilipino. Wala. Easy lang sa kanila. Paano iwaldas ang mga pera? Pero ito, nag-iingat. Ha? Parang nakokonsensya kapag iwawaldas po ang pera ng taong bayan. Pero yung iba dyan, wala. Walang konsensya. Maraming mga taong bayan natin na nangangailangan ng pera pang hospital. Wala. Sila gasta lang ng gasta. Kurakot lang ng kurakot sila. Pero ang mga Duterte po, marunong makiramdam kung ano yung sakit na niramdaman ng taong bayan. Dati nga, no?
nung panahon ni former President Duterte dyan sa Malacanang, si Tatay Digong, ingat na ingat yan na maliit lang ang gagastusin dyan sa mga pagkain dyan sa Malacanang. Ayaw niya na kumakain sila ng masarap sa Malacanang pagkatapos yung taong bayan walang kain. Kaya nga sinabi niya kay Willie Rebillame, pasensya ka na Willie Rebillame. Ito lang ang pagkain namin dito sa Malacanang. Kasi hindi po pwede na masarap yung pagkain natin sa Malacanang. Tapos yung iba dyan, taong bayan, halos nga hindi na makakain. Di ba? Ganyan sila. Kaya hindi ito takot kahit hindi bigyan ng budget dyan sa house. Kasi ayaw niyang makontrol sa mga bangag dyan sa HOR. Kambalos-los. Ano sa may proyekto na to, anak? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to, anak. Mag-storya-storya sila, opera sila 1 billion, sila labot na to, anak nila. Nga na po storya, wag mo sila gisulti pangalan. Yung mga Remulla na yan, puros lamang yung kayabangan ang alam niyan. Kung totoong binigyan sila ng 1 billion para kontrolin sila, sabihin nila yung pangalan kung sino. Sa tingin ko, gimmick lang yan sa mga Remulla. Di ba? Para unsa? Para relevant mundo, ha? Storya hitag. Si John Vic gustong maging presidente. Tingnan natin kung saang iniduro ka pupulutin, John Vic. Gabok ay. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst. Ik heb honger. Het spijt me. Dank u wel. Maraming salamat, Congressman Pulong. Ano kayang language yun? Hindi ko maintindihan yun. Diba, ano ba yan? Language ba yan dyan sa Hague? Hindi ko lang alam, ha? Sabihin ninyo, i-comment ninyo ano yung last words na sinabi ni Kong Pulong, ha? Basta ako, no? Yung mga kayabangan nitong mga Remulla brothers, wag na natin pansinin yan. Kilala natin sila kung paano nila nilaro-laro yung media. Si Remulla, si Boying, sus, kung ano-anong paboritong-paborito niya na bida siya, na interviewin siya sa media. Kilala naman natin yan. John Vic Remulla, isa rin. No? Ang yabang. Sobrang yabang itong mga taong to. Ang tingin naman ng taong bayan sa kanila, no? Halik sa puwet ni Romualdez at ni BBM. Akala nila matapang sila. Pero kinokontrol sila ng mga BBM. Magkano kayang binigay? Ito para naman maiba, no? Ay totoo kaya itong sinabi ni Ping Lacson, okay? Napaimbestigahan niya itong si Martin Romualdez kung ano ang connection dito kay Diskaya. Okay? Lacson, wag mong sabihin gimmick mo lang ito, ha. Gawin mo ito. Tingnan natin kung magagawa mo bang imbestigahan itong si Martin Romualdez at ipatawag mo, ha? Huwag kang mag-parliamentary courtesy. Bibilib sa'yo ang taong bayan pag makuha mo yan si Martin Romualdez na maimbitahan nyo sa Blue Ribbon Committee. Ito. Panoorin natin si Ping Lacson. Yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Libiste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon.
So pwede niyang ikumpara yung kanyang files with those of the DPWH. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the Yes. subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vince. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob do sa aming subpoena do sa STECOM. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba? Or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure, no, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. And sir, anong implications for you? No, si Bonoan, no, halata na may something. Sa totoo lang. Kasi si Bonoan, no, bago yun, ito pa ang aking ipinagtataka. Bakit hinayaan ng administrasyon na lumabas ng bansa itong si Bonoan? Di ba? Bangag rin itong administrasyon. Wala talaga. Nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ha, ni former speaker, kay Discaya. So, hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transaction. So, sinabi na ngayon ni Ping Lacson, no? Inanalyze na nila na itong si Discaya at itong si Martin Romualdez may malalim na relasyon. Kasi may mga transaksyon na ganyan eh. Di ba? Nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na Kasin Stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with, di ba? Dapat noon pa yan, Ping Lacson eh. Dapat noon pa, pinaimbestigahan mo na. Di ba? Nabanggit na yan. Ni Discaya noon. Patungkol, nabanggit na yung pangalang Martin Romualdez. Ayaw mo kasing maniniwala eh. Kung si Marcoleta pa lang ang Blue Ribbon Committee, matagal na itong tapos eh. And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former True. speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Naikukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na Ako, no, sa totoo lang, duda talaga ako na may connection talaga itong mga Discaya at itong si Martin Romualdez. Marami itong mga transaksyon itong dalawa. Siguro, sa ngayon, hindi pa yan mako-connect kasi takot pa sa administrasyon. Later on, kapag si VP Sara na ang presidente, lalabas lahat ng mga ebidensya at mga testigo. Ngayon, mga testigo yan, nagtatago pa yan eh. Yan ang duda ko ha, in my opinion, my analysis. yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may-ari, sir.
Hindi pa kami Mag-uusap pa. hindi pa nagkakausap, pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Yeah. Nagulat siya nung meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo. At hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama nung naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya Kaya nga MMDA. sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sir, may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Binolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya. Yan. Yung ano sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may ano yun, supplemental Yeah. ano siya, testimony. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third, kung third yung huli. Sir, kung dun sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na nang siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihitan la? They are applying to be state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung penalty. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years, ano? Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So, sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. Tingnan natin. Actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba?
Okay, Daniel. Si Victoria. Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyang i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga... or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control project talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na, hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na... Probably, kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard. And then sir, yung scope, sabi niyo hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita niyong hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. Yun. So ilang hearing pa nakikita niyo, sir? Hindi ko masabi eh. Pero before the resumption Gusto of... na namin i-wind up kasi it's taking too much of our time. Kasi meron pa kaming political dynasty. Kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer, nakapag isang hearing na gusto namin tapusin. Tapos yung BARM election na inauthor ni yung bill, inauthor or resolution, inauthor ni Majority Leader Subiri sa Electoral Reforms din yun, which I chair, which I would like to parang i-unload na pero wala naman takers. So yun siyempre magko-committee hearing din kami doon eh. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Sir, sorry, lalabas po ako ng flood control. May patanong lang po yung colleague ko, si Karen De Guzman. Ano lang po yung reaction nyo raw sa sunod-sunod na involvement ng mga police sa mga krimen? And meron kayong panukala, sir, na pagbabago sa disciplinary machinery ng PNP gawing parang AFP at PCG, isusulong nyo po ba ulit? Yes, yung paghihiwalay yung bibigyan ng more teeth, more power yung IAS. Kasi ang IAS ngayon parang adjunct lang ng PNP na hindi talaga truly independent. Yung Internal Affairs Service. Ang susi kasi dyan, disiplina eh. Tapos ako, when I was PNP, isa lang naman yung parang pinaka-baseline o pinaka-importante. Leadership by example. Pag yung PNP hindi tumatanggap, meron siyang moral authority na sabihan yung kanyang mga tao, huwag kayong mangotong, huwag kayong mag-commit ng crimes. So, ganun lang yung sekreto. And, alam nyo, si General Tates used to be my aide-camp. He was then a lieutenant, inspector at that time, kasi hindi pa nababago yung rango. And, alam niya yung style ko noon as CPNP. And I hope he, with the assistance of the DILG Secretary, pagtulungan nila talaga i-disiplina yung police. Kasi ang inuna ko nun talaga yung tawag ko, ICU. Inept, corrupt, and undisciplined police officers. ICU, ang tawag namin doon. So, sir, ipa-file nyo ba uli yan? I think ipa-file kayo? Kung hindi ko na i-refile, ipafile ko ulit. Okay. Para talagang maging batas. May institutionalize. Thank you po. Okay, Daniel. Where is Daniel? Daniel. BGC Boys, kasi diba, isa sa mga unang binakbakan yung... Hindi naman binakbakan. Kasi parang naging track na nila, parang witness na eh. So, tingin nyo ba dapat off the hook na? Or No. dapat
pwede silang mag-state witness doon lang sa particular na mga cases na kung saan nag-testify sila. Pero kung mayroong mga susulpot pang ibang, kasi ang daming projects ito eh, na hindi saklaw doon sa kanilang pinapasukan, ina-applyan to be state witnesses, hindi sila state witness doon. Hindi ba? Kasi sila yung i-implicate. Depende yun sa DOJ, depende yun sa korte. So wala pa rin silang gusto sa iba. At saka hindi naman guaranteed na pag nag-apply ka, siguradong tanggap ka. Pwede kang mag-suffer ng ibang consequences na ma-shorten lang yung jail term mo through plea bargaining. Nag-restitute ka, pagkatapos umamin ka, pwedeng sa halip na mahaba yung jail term, babaan, okay, bigyan ng probation, yung mga ganon. Ito yung parang sinabi ko sa kanila nung nag-uusap kami tungkol sa pagiging state witness. Ito yung mga options. Pwedeng hindi kayo makulong kasi discharge as a state witness. Pwede makulong pero mas mababa yung, or pwedeng masintensyan pero under probation. Hindi din kayo makukulong. Okay, before may Anan Camille. Sir, dun sa latest Pulse Asia survey, lumabas na bumaba na yung tiwala ng publiko na may makukulong at mapaparusahan na mga big fish. Ang sabi nila, pag daw maliliit lang, kapag may pera, hindi napaparusahan. Mas hindi pinagkakatiwalaan daw yung ICI at DPWH at mas pinagkakatiwalaan nila ang media at civil society organization. Hindi mo ba masasabi? Rightly so, no? Kasi kailangan mag-under-promise ka, mag-over-deliver ka. Huwag kang mag-over-promise tapos mag-under-deliver. It seems na gano'n na nangyari kasi quite so often, narinig natin yung before December may makukulong. Before December 15, before Pasko, may makukulong. Tapos yung New Year eh. So sa perception, siyempre, ng tao, may mangyayari ba talaga rito? Kasi nag-promise ka, hindi nangyari, maski pa paano, bababa yung expectation, bababa yung trust. So that would explain kung bakit bumaba yung trust ng mga mamamayan natin sa mga institutions. Okay. So, ito po yung reaction ko dito kay Lacson, no? Maganda ang kanyang sinabi na unti-unti na niyang pinaimbestigahan itong si Martin Romualdez na sa tingin niya dapat imbestigahan kasi may kinaugnayan kay Diskaya. Hindi ako 100% na maniniwala sa kanya hanggat hindi niya yan gawin. Okay? Kaya nga ako, hanggang ngayon, dismayado ako dito sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung si Senator Marcoleta pa ang Blue Ribbon Committee chair dyan, matagal na itong tapos eh. Pero itong si Lacson kasi, marunong maglaro. Makitang-kita mo si Lacson at itong si Tito Soto na may laro pa rin sa politika, kaya nga hindi nila matumbok-tumbok itong flood control anomaly. Kaya hindi nyo mabiblame ang taong bayan bakit nagbabaan ang mga ratings dyan, especially ang presidente. 'Di ba? So, wala. Hinihintay ng taong bayan yung Blue Ribbon Committee mo, Lacson. May chance ka pa. Last chance mo, Lacson. Tataas ang rating mo, Lacson, kapag ito lang payo ko lang. Kapag maimbestigahan mo si BBM, si Liza Marcos, Sandro Marcos, si Martin Romualdez, itong 4, no? Pati yan si Zaldico, 5. Kapag maimbestigahan mo yan sa Blue Ribbon Committee, satisfied ang taong bayan. Totoo. Yan lang naman talaga ang hinihintay ng taong bayan. Na at least naman mapaimbestigahan. Mag-guilty man or not guilty, at least mapaimbestigahan. Kasi nagdududa po ang taong bayan na sangkot po sila. Kayo nang humusga. Kayong taong bayan, ano sa tingin ninyo? Dapat bang imbestigahan itong si BBM, si First Lady, si Martin Romualdez at itong si Sandro Marcos para naman masatisfy ang taong bayan? Dapat ba silang imbestigahan?
mag-comment, mag-react sa comment section, babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share para kakalat ito sa taong bayan at makaalam sila kung na ganito na pala ang nangyari sa bansa natin. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo. No? Pindutin nyo lang ang subscribe button. Libre lang yan, walang bayad para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.